Papasalamat po sa Panginoon sa dalawang kadahilan. Una, Kabitenyo na ako. At pangalawa, Kristiyano na ako. Kasi pag hindi ako naging Kabitenyo, may pinagkakabalanan naman kami. Itong Nazareno, saka yung Santo Niño. At buti nga, naging Kristiyano ako. Kasi nakikita ko yung mga nasa translasyon. May kabig nga ni Tutoy eh. Sumabit yata doon sa buntot ng Nazareno eh. Kasi Tutoy yun. Kasi si Jenrix, parang nakita ko sumasabit yun, sumasamparan sa sa andas eh. And even si Jason, naalala ko. Si Jason ba nanonood ngayon? Jason, hawak ka lang sa para maramdaman mo yung kuryente, para gumaling ka. Hindi dyan sa cellphone o sa monitor mo, sa outlet na kuryente, para maramdaman yung kuryente, para gumaling ka. So, yun yung mga nag-aanuhan, tapos nag-aano ng mga bimpo, nagsasampahan sa kalungkot. Pero sabi ko nga, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, baka kasali rin ako ron. Kasi madalas kami sa Antipolo ni nanay, nakikita ko yung mga nakatapak. Talagang magtatapak ka talaga kasama sa devotion mo yun. Pero yung mga kabataan, sabi ko nga panalangin nila magkatrabaho eh. Ang tanong, kung nag-a-apply ng trabaho, tapos iba kagalingan, bakit yung isa na journalist namatay, isa naman nandun sa hindi matay din. Alam ko dalawang patay eh. So ang translasyon 2026 ay nag-exceed from previous years. Ang sabi nasa 7.4 million ang attendance. At sabi siya rin daw ang pinakamahaba from Pahalik to Padungaw ay umabot ng 30 hours mahigit. So almost 31 hours bago nakarating sa Quiapo dahil sa napatid yung lubid. Actually yung lubid dun, di ba sa lubid barko na yun, napatid ba? Tapos yung gulong, na-plug, yung sa andas. Alam niyo andas yung, sabi ko nga, lagi siyang nando sa loob ng salamin eh. Pero maitim pa rin siya. Dapat hindi na maitim yun. Nasa loob lagi ng salamin. So, hopeless din pala yung mga laging nasa loob ng salamin. Dito rin mamumuti. So, ganun na nangyari. Nag-exceed siya. Tapos mayroon dalawang namatay. And even nakaranas ng medical assistance ay 1,000 mahigit, sabi ng Red Cross. Pero, kung tutusin, kung hindi ka naturuan at hindi nakaranas ng biyaya, karunungan galing sa Panginoon, di masasabing hindi ka kasali ron. Halos lahat nga ng journalist and even mga TV commentator, reporter, nakaranas din daw ng himala. Iba raw ang dating pag nakaabot ka dun sa andas. So, ewan ko, even si Karen Davila, CCF si Karen Davila nag-report din siya, pero hindi niya pwedeng ipakita yung pagkalungkot niya. Kailangan neutral ka eh. Kasi nakakalungkot, magre-report ka patungkol sa andas. Alam mong hindi sa Panginoon eh. Kasi kung sa Panginoon yun, tanongin mo sila kung nagbabasa sila ng Biblia. Kaya nga sinasabi natin, pag sinabing Diyos-Diyosan, yan ay nakaayon lang, ayon sa gusto mong dibuho. Kasi ang Diyos ng Biblia, ipapakilala sa iyo kung sino siya. Ngayon, kung ikaw yung sumasamba doon, tanong mo kung kilala mo yung Diyos ng Biblia. Sasabihin nila, hindi. Hindi sila nagbabasa. So yung sinasamba nila, yun lang itinuro sa kanila ng matatanda at ng iglesia na hindi naman talaga nagtuturo ng tunay na doktrina
patungkol sa Diyos. So ayun sinasabi nga, buti na lang, naging kabitenyo ko at naging Kristiyano ako at nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Yan yung sinasabing kahalagahan nung bakit meron tayo ngayong pag-aaral patungkol sa kaalaman patungkol sa Diyos. Theology matters. Doctrine tayo. Yan yung kahalagahan na nag-aaral ng salita ng Diyos. So sa ating ang babasahin natin ngayon, yung pangatlong kaibigan ni Job. Siya po yung, sa tatlo, siya yung malayo kaya siya yung sopar So, siya yung huli-huling nagsalita. So, sopar theology tayo. So, muli, inanyaya ko kayo na tumayo at muli natin basahin ang ating teksto sa aklat ng Job, chapter 11, verses 1 to 20. Job chapter 11, verses 1 to 20. Zophar speaks, "You deserve worse." Then Zophar, the Naamathite, answered and said, "Should the multitude of words go unanswered, and a man full of talk be judged right? Should your babbles silence men, and when you mock, shall no one shame you? For you say, my doctrine is pure, and I am clean in God's eyes. But oh, that God would speak and open His lips to you, and that He would tell you the secrets of wisdom. For He is manifold in understanding. Know then that God exacts of you less than your guilt deserves. Can you find the deep things of God? Can you find out the limit of the Almighty? It is higher than heaven. What you can do? Deeper than Sheol. What can you know? Its measure is longer than the earth and broader than the sea. If He passes through and imprisons and summons the court, who can turn Him back? For He knows worthless men. When He sees iniquity, He will not consider it, but a stupid man will get understanding when a wild donkey's colt is born a man. If you prepare your heart, you will stretch out your hands toward Him. If iniquity is in your hand, put it far away, and let no injustice dwell in your tents. Surely, when you lift up your face without blemish, you will be secure and will not fear. You will forget your misery, and you will remember it as waters that have passed away. And if your life be a brighter than noonday, it is darkness will be like the morning. And you will feel secure because there is hope. You will look around and take your rest in security. You will lie down and none will make you afraid. Many will court you for your favor, but the eyes of the wicked will fade. All way of escape will be lost to them, and their hope is to breathe their last. Tayo pong manalangin. Dakilang Ama, kami po yung patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa muli na pribileyo na makakatagpo ka, makakarinig ka sa pamagitan niyang salita, lalo-lalo na ninyong presensya. Patuloy po kami nagpapasalamat sa muling pribileyo na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na itinangin ninyo na muli makasama ang kalipunan ng inyong iglesia. Patuloy po kami nagpapasalamat sa pribileyo na ito na tunay nga na minabuti niyo ang bawat sa amin. May taglay na kalakasan, kalusugan at kamalayan. At tunay nga na magamit namin ito bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Tunay nga na hindi ka nagkulang sa aming mga pangailangan. Patuloy mong tinugon ang aming mga naisin
kailangan ng aming buhay at aming pamilya, lalo na sa material. At lubos kami nagpapasalamat maging sa spiritual na kung saan tunay nga na ito ay ginagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kung paano namin titignan ang mundo na to na aming ginagalawan. Salamat po sa inyong salita na nagsisilbing liwanag sa aming lalakaran at nagsisilbing gabay sa aming salita, pag-iisip, at paging sa aming pananaw sa buhay na to, sa araw-araw. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Nawa ang Banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa puso ng bawat sa amin upang lalo ka naming makilala sa mas malalim na paraan. Dahil tunay nga, napakahirap po na hindi namin kilala ang Diyos ng Biblia. Dahil tunay nga na kayo po ang soberanong Diyos na sumasakop sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at nakakaalam ng lahat. Tunay nga na wala na ibang Diyos maliban sa inyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa oras at araw na ito. At nawa, maabutan niyo ang bawat sa amin. Sa namang oras na kami umarap sa inyo at kayo po'y dumating, maabutan niyo na mabuti at tapat ang bawat sa amin. Ito po ang aming samang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa teksto, si Sopar daw ay namatay. So, hindi sa descendants o lahi ni Aman, kundi naama. At ang naama po ay hindi po tao, kundi isang lugar. And possibly, yan daw ay nasa Arabia. So, nung una, si Eliphaz ang nagsalita. He began with a modest preface. So, napakaganang pagsisimula. Nagtatabi-tabi po siya. Tapos, sinundan ni Bildad na medyo magaspang ang kanyang pananalita. So, diniinan niya yung retribution sa pamagitan ng tradisyon o yung mga naranasan niya na kwento ng nakaraan sa pamagitan ng kanyang mga ancestors o ibig sabihin sa pamagitan ng history. Pero kakaiba ngayon si Sopar. So, ibig sabihin, every time na magsasalita si Hope, nandun si Sopar. Nagsalita si Eliphaz, nag-reply si Hope. Nagsalita si Bildad, nag-reply si Hope. So, nandun siya nagmamatsyag. So, imagine mo, kung ikaw na yung pangatlo at ganun pa rin ang naririnig mo kay Job, na pilit nilang itinuturo yung retribution principle. What you sow is what you reap. Mga traditionalist sila. Kaya dyan natin makikita yung sinasabing ang kultura ng mga Israelita. Hanggang sa kapanuhan ni Jesus. Sa kanila, pag ikaw ay pinagpapala, ibig sabihin, blessed ka, ikaw ay malapit sa Diyos, at ikaw ay kinalulugdan niya. At kung ikaw ay kinalulugdan niya, ibig sabihin, hindi ka nagkakasala. At yung sinasabing mga prostitute, sa panahon ni Jesus, yung mga publikano, sila ay mga taksil at kinamumuyan ng Diyos. Kaya makita mo pa, every time na magkakaroon ng dinner, sila kay Jesus Christ, sinisita sila ng mga religious people. Bakit daw nakikisalamuha si Jesus sa kanya? Kasi ganun ang kanilang kultura. Hindi ka dapat nakikisama sa masasama. Binasag ng prinsipyo natin ngayon yan. Pagdating sa barkada, itinuturo natin sa mga anak natin na pwede kang makisama. Huwag ka lang makikisama. Kasi sa Psalms chapter 1, verse 1 and the following, hindi mo talaga maiiwasan na umupo sa mga mockery, sa mga taong nagsasalita ng masama patungkol sa Diyos. Dahil wala pong upuan na hindi inupuan ng makasalanan. Bumili ka ng bago doon sa mall,
Wala pa nakaupo dyan. Pero ang tanong, sino yung gumawa niyan? Makasalanan din na gumawa niyan. Huwag kang pupunta sa restaurant na may santo. Sabi ng mga traditional na Baptist, kasi Psalms chapter 1:1. Huwag kang upo sa upuan ng mga alban sa Tagalog doon. Mga mapang-alipusta sa Diyos. Wala kang maupuan ng hindi naupuan ng masama. Dahil mismo ikaw masama. So, niliteral nila. So, ganun din ang mga Israelita. Kaya nga sabi sa operational procedure, yung OP, pagdating sa Old Testament, more on literal and material, national. Pero pagdating sa New Testament, more on spiritual. Kaya makita mo, ganun kanilang prinsipyo. Ngayon, pumasok ngayon si Sopar. Si Sopar, ang pinakamagaspang na pananalita. Gusto kong basahin nga ayon sa tono ni Sopar, kaso ang hirap ang hirap basahin ng Kasi minamak niya si Job dito. But Sopar had an angry speech. All upon him without mercy and gives him very bad language. At ina-accuse niya si Job. Ang sabi sa verse, natin. Verse 2 hanggang verse 4. So the multitude of words go unanswered. So ibig sabihin, ang dami niya sinabi. So nakikinig siya kay Eliphaz pa lang. Ang haba na sinabi, na-reply ni Job. Pagdating naman kay Bildad, ang dami niya rin sinabi kay Bildad, siya huli nagsalita. So kaya sinabi niya, ang multitude of words go unanswered. Ibig sabihin, marami ka sinabi, pero hindi mo pa rin alam mong ano yung sagot. Ang sagot ng tatlo, kung retribution principle, dapat nagre-repent ka sa kasalanan mo, sa hidden or secret sin mo. Ang nangyayari si Job, ang sinasabi niya parang, hindi niya sinabing kita niya sa verse 4. For you say, my doctrine is pure. Sabi sa verse 4 ni Sopar. Hindi sinabi ni Job na pure siya, na holy siya. Kasi yung mga anak niya, sa kanyang pantaya, baka nagkasala mga anak ko, kaya gusto kong mag-alay para sa kanila. So, ibig sabihin, alam niya na nagkakasala yung anak niya that time kahit wala siya. Baka may mga nasabing hindi maganda. Kaya sabi ni Sopar, for you say my doctrine is pure. Ang sinasabi niya, hindi ko maisip kung ano yung nagawa kong kasalanan. Hindi niya sinabing pure siya. Ang pure ay holy. Wala pong holy after ni Adam kasi alam nila, doon pala sa Genesis 3:15, kailangan nila ng tagapagligtas ng Messiah. Kaya sila banis sa presence ng Diyos, sa heaven, sa paradise ng Diyos, kasi makasalanan sila, bawat isa. So, sino magiging pure? Sino magiging holy? So, ibig sabihin, naglalagay ng salita si Sopar sa bibig ni Job. Ang sinasabi niya lang, hindi niya maisip kung ano yung nagawa kong kasalanan. Bakit ka nagiging harsh sa akin? Pero hindi niya sinabing pure siya. Sabi nga rito, verse 2, and a man full of talk be judged right. Should your babble silence men? So, ibig sabihin yung babble, hindi yung bumubula yung bibig, Ang babble dyan, yung bubbling, yung parang baby talk. Kanong madaling araw, naikwento kay Sharon, si Cedric, napagalitan ako Tutulog kami, mga alas 2 siguro, alas 3. Kasi nung tinimpla ko siya ng gatas, nagigising na, tinimpla akong gatas, habang pinapadedi ko, naihina ako. Gusto ko na umihi. Iniwanan ko. Binitawan yung dede. Hindi niya, tapos bumalik ako, iyak ka ng iyak. Ang dami niya sinasabi. Hindi ko naiintindihan. Parang nagsusumbong sa akin, nagmamaktol o tantrums.
Ang dami niya sinasabi. Kahit anong bigay ko ng dede niya, tinatabig niya. Parang gusto niya sabihin, ikaw ang gusto ko, hindi yung dede. Kasi iniwan ko nga nag-CR ako Kami lang magsama ng madaling araw So, yun yung labing. Yung nagsasalita ka, hindi na maintindihan. Ang dami sinasabi, hindi ko maintindihan. And when you mock, shall no one shame you. Ano ba sa Tagalog dyan? Hindi naman si Makmak yun And when you mock, yung sa pagsasalita mo na yan, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Yung parang pag ito yung Lord ang inakausap mo, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Parang nagtatanong ka ano nga ba ang ginawa ko? Ba't ganito ang nangyari sa buhay ko? Ganito sa kakatawan ko? Ganito sa pamilya ko? Marami siyang tanong. Kaya nga, dito na pumasok nga si Sopar, iba na yung kanyang tono. May galit na. So ngayon, para hindi tayo masyadong umabang. Kasi gusto ko sana i-verse by verse, no? So ngayon, ano yung theological error ni Sopar? Ano yung erring theology ni Sopar sa Job's suffering? Hinati po yan sa 3. Una, ang tinuturo niyan, condemnation based on assumption. Kinokondemn niya si Job at nilalagay yung salita na hindi naman sinabi ni Job. Nilalagay niya sa bibig ni Job na hindi naman sinabi ni Job. Condemnation based on assumption. Pangalawa, a counsel without courtesy. Imbis na yung advice niya, beneficial sa nakikinig, mas lalo niya tinotorture yung nakikinig kasi without respect, without courtesy. At ang pangatlo, restoration without justification. Sinasabi niya sa Bawdauli, humingi ka ng kapatawaran para lahat ayos na at ibabalik sa iyo yung mga nawala sa iyo. Restoration. Pero hindi po yan nagtuturo ng tunay na restoration when it comes to spiritual. Kasi pagdating sa kasalanan, hindi lang paghingi ng tawad. Lahat naman po sila, si Job, lahat ng patriarchs, humihingi yan ng tawad. Even si David, you're the man. Sino nagsabi nun? Si Job. Sino yung propeta nun? Si Nathan. Si Nathan, you're the man. Humingi ng tawad si Job. Ay si David, pero meron pa rin siyang ano yung sabi? Forgiving doesn't mean condoning o pardoning. Forgiving doesn't mean pardoning kasi sasagutin niya pa rin ang resulta ng kanyang kasalanan. Meron pa rin niyang resulta. Humingi siya ng tawad pero hindi siya namatay. Pero yung mga kanyang mga anak dumanas ng resulta ng kanyang kasalanan. So, tinuturo yung restoration pero without justification. Yan po yung 3. Sa 3 theology na binabangga natin. 3 theological error of Sopar. Okay. So, unang punto. Yan ang sinasabi. Papansin natin, nirebuke niya si Job sa napakahabang salita in harsh words. At sabi nga, self-justifying words. At sabi niya nga, calling them empty and deserve Job far more punishment than he's receiving. Okay, tingnan natin. Verse 6. For he is manifold in understanding. Know then that God exacts of you less than your guilt deserves. Ganyan po ka-harsh si Sopar.
ang kanyang nararanasan, mas paraw dapat ang punishment sa kanya. So makita mo, diyan mo pumapasok yung sinasabi nga, kinokondemn niya si Job nang wala pa siyang kasiguruhan kung ano nga ba talaga nagawang kasalanan ni Job. Mismong si Job nagsasabi, wala akong maalalang nagawa akong kasalanan. At kung meron man nagawang kasalanan, si Job ay sanay na pag nagkakasala, nag-aalay siya, nag-o-offer siya for his forgiveness. Kasanayan na nila yan. Nag-aalay sila. Nagbibigay ng sakripisyo para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Kaya sabi nga, ang condemnation ay binabase ni Sophar on his assumption. Hindi sinabi ni Job na pure siya. Hindi sinabi ni Job na holy siya. Ang sinasabi niya, wala siyang maalalang kasalanan niya para mahingi ng kapatawaran. Kaya yung kada magsasalita mga kaibigan niya, ang haba ng kanyang reply. Kasi parang hindi kasi magtugma yung kanilang payo. Hindi nasasagot. At imagine ninyo, imbis na gumaan ang pakiramdam ni Job, lalong lumalala. Hindi nila maintindihan sa ibabaw, dahil sinasabi nga, walang theology from above. Ang suffering ay hindi lamang siya parusa sa isang tao o sa isang anak ng Diyos. Ang suffering is also a test. It's also a means to test. At hindi lamang doon sa mga nagkakasala. They all misses the point. Lahat sa kanila, kinokondemn nila si Job nang walang matibay na batayan. Para sa kapanahonan natin ngayon, puro lang sila akusa, wala namang matibay na batayan. Kung may matibay na batayan, dali nyo sa korte. Kung yan ay prima facie evidence, malinaw na ebidensya na siya ay kawatan, magnanakaw at kurap, ibigay niyo yung kasuhan niya, ibigay niyo yung ebidensya. Ang mga kaibigan ni Job, puro akusa, wala namang batayan. Ang nagiging prinsipyo lang nila, yung retribution principle, what you sow is what you reap. Kasi sa kanilang naranasan, sa nakaraan, at sa kanilang tradisyon, wala pa silang nakita na isang makasalanan na taksil na nag-prosper. Kung tutusin, lahat ng kapaligid na bayan ng Diyos, lahat nag-prosper Kung ang Egypt nag-prosper, ang Roma nag-prosper. Hindi naman mga godly yung mga leader nun, mga tao dun At ang balita ko, sa kapanahonan nila, kasabayan na nila ang Egypt as a civilized country. Pero hindi yun magiging basahan. Yung kasalanan, kaya sila nagpa-prosper? No. Hindi matandaan nila na nililinaw even sa Genesis chapter 3 verse 15. Ayon sa kanilang kasaysayan, sa panahon pa lang nila ng patriarch, si Adam, kailangan na nila ng Messiah. Kaya nga sila banis sa presence ng Diyos sa paradise Because lahat sila makasalanan. Hindi pwede magiging basihan ngayon yun para sabihin na kaya nangyayari sa iyan kasi makasalanan ka. Ganon nila pinapasok ang assumption, kaya dala-dala yan hanggang sa kapanahonan ni Jesus Ang magbigit yan hanggang sa kapanahonan ni na Pablo at ni na Pedro, dala-dala yung kultura na yun, yung tradisyon na yun. At ang mabigat, baka dalhin din natin hanggang sa kapanahonan ngayon. Ay kaya nangyayari sa iyan kasi may kasalanan ka, may sikreto kang kasalanan. Kaso, ang suffering, hindi lang yan na means ng persecution. Hindi lang siya means ng retribution. Ang suffering is also means of a test. Sabi nga, instead of depending his God, so far, depending his own view of God. At marami sa panahonan ngayon yan. Dinedepensahan mo lang yung dala-dala mong turo, hindi na yung Diyos ang dinedepensahan mo.
Parang si Pablo, kala niya, pinagtatanggol niya, nung hindi pa siya Kristiyano, yung Diyos na kinikilala niya. No! Paano kung hindi na yan Diyos ang na pinagtatanggol mo? Ang pinagtatanggol mo na lang yung kultura mo, yung tradition mo, yung dinala mong turo, galing pa sa ancestors at ng theological school mo. Kaya nabaliktad lahat Kaya naging batnaw si Pablo Kasi magmula ng Damascus, yung revelation ng Diyos sa kanya, nawala lahat yung kanyang ecclesiology, soteriology, saka even Christology, nagbago lahat yun. Kaya puro batnaw siya. Kala niya, pinaglilingkuran niya, lalo na nakakalungkot, kahit kapanahonan ni Stephen, kasama sangkot siya ron Kala niya, pinaglilingkuran niya yung Diyos niya. Paano pagdating sa Damascus, nagpakilala, yung tinutuligsa mo, yung pinipersecute mo, ako yun. Doon niya nakakita na akala niya, pinaglilingkuran niya, Diyos niya. Ganon din sa Sopar. Kala niya pinagtatanggol niya yung Diyos niya. Hindi niya alam, pinagtatanggol niya lang yung aral na galing sa kasaysayan, sa tradisyon, sa history, sa mga forefathers niya. Ang layo naman dun sa turo na yun sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga, dito sa punto nito, itinuturo sa atin, hindi tayo pwedeng mag-condemn based on assumptions. Mismong si Jesus nga, sabi niya doon sa babaeng nagkasala ng marami, di ba, babatuhin? Ang sagot niya, bumato ang walang kasalanan. May bumato ba? Wala. Tutusin ang pagbato, stone to death, authority yan. Nasa batas yan ng mga Hudyo. Hindi yan bawat isa, personal ang pagbato. Kasi lahat nga may kasalanan. Pag ikaw ay nangangalun niya, stone to death yan. Pero hindi dapat individual. Kasi lahat may kasalanan. Dapat yan authority. Yung otoridad, yung kapangyarihan, hindi yung persona, hindi yung tao. Siya maghahatol ng kamatayan, stone to death. Pero sabi ni Jesus, wala, nasa sila. O, walang bumato. Pero sabi niya, mismong ako, hindi kita i-condemn. Kasi ang condemn dun, sa taas, sa authority. Kaya makita mo, after ng second coming, si Jesus Christ babalik dito, as king, as judge. Pero during that time, hindi pa siya hindi pa siya sa cross. Kaya ang paghatol sa taas. Sana maintindihan natin, hindi tayo pwedeng mag-condemn. Ang sabi ni Jesus, kung ano yung gagamitin mong takalan, siya rin gagamitin sa'yo. Ang gadi lang sinasabi, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos when it comes to sin. Kasi yung Biblia ang authority. Hindi tayo pwede magsabi personally na ito yung hatol sa'yo. Ang sasabihin natin lagi, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos bilang hatol sa isang makasalanan. Kasi tayo rin ay gagamitin din ng takalan ayon sa ating pagkakagamit. Nakukuha nyo? Hindi tayo pwedeng humusga. Hindi tayo pwedeng mag-condemn. Lalo na based on assumptions. We must always remember that we are all sinners saved by grace. Pangalawang punto, counsel without courtesy. Imbis na katulong, lalong lumala. Naalala ko tuloy mga psychiatrist. Pag may kliyente ka, much better yung ginawa ng tatlo nung una. Na napalitan nila, lumapit, pumunta kay home. Pangalawa, nagdalamhati sila at nalungkot. Pangatlo, sinamahan nila.
Actually, kagaanan na kay Job yung matutusin eh. Kaso, yung pagka-counsel nila, napaka-rude, harsh, negative, nagto-torture, walang courtesy, walang respeto. At mabigat yan, yung tono ng pananalita ni Zophar. A counsel without courtesy. Zophar had an angry speech falls upon him without mercy and gives him very bad language. Ang mabigat dyan. Bakit very bad language? Alam mo, yung nararanasan mo, mas lalo pa dapat, mas malala dyan ang maranasan mo. Ha? Ang tindi na nga nun eh. Pinunit na nga nila yung damit nila, makita nila sa Job. Hindi na nga nila makilala si Job. Bukod sa nalaman nila na lahat ng kanyang property na ubos, nalaman din nila lahat ng kanyang anak na matay. At nung nakita nila si Job, mas lalo silang nalungkot, napaiyak sila. Sinira nila mga damit nila. Tapos sasabihin ni Zophar, dapat nga, mas malala pa dyan ang maranasan mo eh. A counsel without courtesy, without love. Ang sabi sa Colossians chapter 4, verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know that how you ought to answer each person. Seasoned with salt. Colossians 4:6. Dapat ang ating pagsasalita beneficial. Ang sabi ni Solomon, open rebuke is better than hidden love. Kasi mayroong pagkakataon na kailangan i-rebuke mo ang isang tao. Pero ang sabi, mas maigi na raw yun kesa sa hidden love, patagong pag-ibig. Yung sinasabi nga pagiging lenient, yung ayaw mo maipan, kasi ayaw marinig yung katotohanan. No, it's better to open rebuke than hidden love. Merong kalalagyan yun, pero pag sinabi nga na season with salt, dapat laging meron nandun yung mercy, nandun yung compassion. Yung sinasabi nga, laging gracious ang pananalita mo sa ibang tao. Maging magpagbantay tayo sa ating sasabihin. Kasi ang pagsasabi ng open rebuke, merong lugar na kailangan mo nang sabihin ang mabibigat na katotohanan sa isang taong ayaw magising, ayaw magtanda. Ganon din naman ginagawa sa atin ng Diyos eh. Pag hindi ka na makuha sa malambot na pananalita, ang sabi ni Pablo, you foolish Galatians. Bakit? Nasa lunayo, nasa biyaya na kayo, bumabalik pa kayo sa batas. Umalis nga ako dyan eh. Kaya sabi niya, you foolish Galatians, mga hangal. May bawat may gamit siya. Nasa tamang kalagayan. Pero sa ganito, kailangan Job ng advice. Pero nandun dapat yung pagiging gracious. Nandun yung pagiging merciful. Nandun yung sinasabi nga dapat nandun yung courtesy. Communication in a manner that is respectable to others, courteous, valuable, and constructive rather than harsh. Dapat ang pag-usap daw, communication, laging nandun yung respeto pa rin. Ang mabigat dyan, imbis na siya ang maunawaan mo, gusto mo ikaw ang magpaunawa. Hindi talaga kayo magkakaintindihan. Dapat unawain mo muna siya para kanya maintindihan. Kalimutan ko yung principles na yun eh. Mas nakakatakot daw. Hindi raw nakakatakot yung isang tao na hindi mo maintindihan. Ang mas nakakatakot daw, yung ikaw ang hindi niya na maintindihan. Kalimutan ko yung principles na yun. Sabi ni Mark Driscoll, winning arguments is not always winning people. Mark Driscoll.
Many questions comes from pain and loss. Choose compassion over debate and point them to the hope of Jesus. Win people or save souls rather than arguments. Sabi ni Mark Driscoll. So sa ating pag-usap, kung season with salt, imagine niyo, ano yung nangyari sa translasyon? Panay ang saway ng mga pulis. Maximum tolerance eh. Meron pang nagpapaputok ng kwitis. Tumigil. Nung umalis ang pulis, nagpaputok ulit. Sabi ko, buti na lang, kapanahonan ni Bongbong, ay kapanahonan niya ni Era sa ni Gloria. Wala na yun. Wala na yung mga tao na yun. Ang ayaw magpasaway. So sabi nga, winning arguments is not always winning people. Hindi yung manalo ka lang sa argumento. Ang layunin dapat natin to save souls, to win souls, at pointing them to Jesus Christ. Hindi yung laging panalo ka. Sa turungan ng team building, sa team building, ang pinaka-the best when it comes to arguments, win-win situation. Panalo ka, pero dapat panalo rin siya. Hindi lang yung panalo ka, tas talo siya. Di ba yung mga iglesyang ganyan nagdidebate? Panalo siya, talo yung isa. May nanalo ba? Napanalunan niya ba yung kaluluwa noon? No, hindi. Napahiya niya lang. Dahil nanalo siya sa debate. Pero hindi niya napanalunan yun kay Kristo. Yun yung arguments lang nila. Pero sabi nga ni Mark Driscoll, dapat makuha mo yung tao to point them to Jesus Christ. Rather than arguments. Rather than debate. So yun sabi nga, yun yung dapat na bilang hamon sa atin. Ang mabigat dyan, huwag tayong magmarunong. Dahil hindi naman tayo all-knowing kagaya ng Diyos. Si Satanas nga, feeling all-knowing eh. Nung inargumento ng Diyos, tumalikod na lang at lumayo na eh. Kala niya kasi magaling siya. Alam niya yung Bible verbatim, pero hindi niya alam kung ano yung spiritual meaning ng tinuturo ng tekstong alam niya. Ang tekstong alam niya, ang tinuturo lahat yan, ano pinaka-common denominator niyan? Obedience. Sabi si James, kilala niya ang Diyos. At nag-ano pa na, just other, nanginginig pa siya. Kilala na ang Diyos, pero wala siyang obedience. Ang tanong nga sa atin, kilala mo ang Diyos, okay, meron ka bang obedience? Ganun din si Satanas, kung alam mo ang salita ng Diyos, kung wala ka namang obedience, wala rin yung pagkakilala mo sa Diyos. So kay Mark Driscoll, ang tinuturo, dapat sa bawat argumento, sa bawat counseling, pilitin mo na hindi lang manalo ka sa argumento. Mas piliin mo na maituro siya, papunta kay Kristo. Kasi bawat sa atin, kailangan ng Kristo. So in every arguments, in every counseling, ang sabi sa Colossians 4:6 o 4:6, be seasoned with salt. Ibig sabihin, yung bulok, yung salt, dapat ikaw ang mag-preserve ng kabulukan. Pagkasira, pagka-destroy, pag-deteriorate. Dapat ang ating pananalita may asin. Hindi yung iinom ka ng sisin, tapos mabiblokan ka, bubuga mo yung asin. Hindi yung ganun. Ang sinasabi, yung purpose ng asin. To preserve. Para hindi siya mag-deteriorate. So, ibig sabihin, nag-heal siya. Beneficial siya sa nakikinig. So, yun yung hamon sa atin. Dapat maging kapulutan ka ng kaginhawaan ng comfort. At sabi nga, mawin mo yung taong kinakounsel mo, may turo kay Kristo. Kasi lahat tayo kailangan ng biyaya. Pangatlo, restoration without justification.
Ang sabi niya, ang solusyon niya kay Job sa kanyang sufferings, i-prepare niya yung kanyang puso at bumalik siya sa kanyang Panginoon. Repentance. Pagsisihan yung kanyang mga ginawang kasalanan at layuan niya ang mga ito. At sasabi, ang pangako ng Diyos, magkaroon siya ng malinaw na kinabukasan at malinis na konsensya. Gaya ng sinasabi sa verse 15. At sabi sa verse 16, para makalimutan lahat ng nakaraan niya, lahat ng troubles na nangyari sa kanya. At ang sabi sa verse 17, para magkaroon siya ng magandang umaga. At sinabi rin sa verse 18 to 19, magkaroon siya ng kapahingahan, ng pag-asa. Dahil pagdating ng verse 20, yung mga magre-refuse o magre-reject ng pagbabalik sa Diyos at pagsisisi, ang sabi, makakita sila ng wala silang makikitang paraan para makatakas sa kanilang kalagayan at magkakaroon o mawawalan sila ng pag-asa. At ito lang ay mag-lead to death sa kanila ayon sa verse 20. Ang tinuturo ni Zophar dito, a conditional blessing. Transactional blessing. Marami sa prosperity preacher na ganyan. Kung gusto mong pagpalain ka, magtanim ka. Ginamit pa yung what you sow is what you reap. Ginamit pa yung kay Peter na babalik na 100 beses, 1,000 beses, 10 beses. Ginawang investment ang pagbibigay ng pagkakaloob sa Diyos. Magtanim ka. Kaya yung kasama kong G12, sa galing ng picture, kahit yung hawak ng cellphone na ginagamit niya personal, nailagay niya sa basket. Ang galing eh. Sama na SIM card. Kasi, i-multiply niya eh. So, kung iPhone 6 lang ang nilagay mo, baka balik sa inyo, iPhone 13 na yan, 14. Ganun tinuturo nila. Conditional blessing at transactional blessing. Sabi ni Job, ay ni Zophar, promises restoration only upon repentance. Pero ang tinuturo dun, ang tinuturo sa atin, but true repentance or true restoration is a sovereign act. A true restoration is a sovereign act. Bakit? Hindi mo pwedeng ilayo ang material sa spiritual when it comes pagdating sa Diyos. Mare-restore lang ang lahat sa iyo. Ang sinasabi nga ang full gospel, ang turo nila, kung ano yung naranasan ni Jesus sa cross, through his wounds, through his bruise, through his stripes, we are healed. At ang sabi ng full gospel, kaya ang karamdaman natin, sinama yan ni Kristo dun sa cross. Ang full gospel kasama ang physical healing. Pero hindi. Ang tunay na healing, spiritual. Magkakaroon tayo ng kagalingang spiritual. Kaya sabi, ang true restoration, yan ay sovereign act of God through grace. Hindi yan 1+1. Hindi yung pag sinabi, pag i-demand mo to, ibibigay sa'yo. Yung reciprocity, yung sinasabi nga, what you give is what you get. Prosperity gospel yan. Yung sinasabi, magtanim ka. Hindi po ganun ang Diyos natin. Hindi po siya transactional or conditional when it comes to blessing. Kasi ang transactional, based on human earn of justification. Yung sinasabing pagpapawalang sala, human earn justification, yung tinuturo ni Zophar na restoration. Hindi po magtuturo ang Diyos ng ganun. Ang tunay na restoration, yan ay matatanggap lang natin sa pamagitan ng biyaya ng Diyos.
Ay ibig sabihin ng biyaya? Yan po ay kusang loob ng Diyos. Hindi siya namimili ng tao. Kung ikaw ay matuwid, ikaw ay mabait, ikaw ay masama, hindi ka kasama sa linya. Ang pagbibigay niya ng biyaya, nakabase sa Kanya. Ang kanyang habag, nakabase sa Kanya, hindi nakabase sa atin o sa bawat isa sa atin. Di ba, in example ni Pablo sa Romans, sino nakatanggap ng mercy? Si Jacob. Ano ba si Jacob? Deceiver. Si Pablo ba sinasabi niyan laging grace? Eh siya yung pinakamasamang tao sa harapan ng Diyos. Bakit? Hindi lang sa Suwail. Mamamatay pa siya ng anak ng Diyos. Yung mga faithful ng Diyos, pinatay niya. Kasama siya ron, kasangkot siya ron. Imagine mo si Stephen. Alam niya kung paano namatay si Stephen. At ang wika ni Stephen, wag mo nang singilin. Gaya na sinasabi sa krus. Wag mo na silang singilin sa kasalanan nilang ginawa sa akin. Yun yung ilang namutawi sa bibig ni Stephen. At nandun si Pablo. Kaya sabi nga, bakit matingkad kay Pablo ang grace? Kasi ang lino sa kanya ng grace. Hindi sa deserving. Restoration, true restoration or justification is a sovereign act of grace. Based not on human earn of justification. Tandaan natin, ang karakter ng Diyos, balanse. Kaya nga nabuo ko yung aking thesis na pagdating sa infant salvation. Ang turo ng iba, ang bata namatay during infancy, lahat yan papunta sa langit. Sila ay mga angels. Sabi pa ng Roman Catholic, mga cherubim yan. Ang cherubim pa sa kanila, walang ulo. Ay anghel sa Biblia, kompleto ang katawan. Maraming nga lang pakpak. Kasi yung ginagamit nila yung pakpak, pantakip sa holiness ng Diyos. Walang ulo lang. At ang nabuo ko sa thesis, nakabase po ang election ng Diyos. Base yan sa balancing katangian ng Diyos. Imagine mo, kung ang Diyos ay holy, just, and righteous, pagdating sa sinner, may papupunta ba ng langit? Yun lang yung karakter niya. Holy, just, and righteous. May mapupunta ba ng langit? Wala. Kung ang karakter niya ay pagiging merciful, loving, and forgiving, may mapupunta ba ng impyerno? Loving, gracious, merciful, forgiving. May mapupunta ba ng impyerno? Wala. Kaya ang ginamit ko sa thesis, pagdating sa infant salvation, balance character of Diyos, ng Diyos. Bakit? Kasi walang malayo ng scripture eh. Bakit ko nagamit yun? Kasi merong elect angels. Meron din elect infant. Pag elect infant, ibig sabihin, hindi lahat papunta sa langit, hindi lahat papunta sa impyerno. Meron pa rin election when it comes to infant. Hindi sila nakabase sa merit. Kasi kung lahat ng flesh, doomed to hell, kahit di pa sila hindi inosente pa sila, di pa nagkakasala, doomed to hell pa rin niya kasi lahat yan dumaan kay Adam. Di ba? Pero dahil balanse ang katangian ng Diyos, ginamit ko dyan, merong elect angels. Merong pinili pa rin na mga infant papunta sa langit at meron ding napunta sa impyerno. Because galing sila kay Adam. Yun ang justification. Kaya sila punta ng impyerno kasi galing sila kay Adam. Pero dahil balanse ang karakter ng Diyos, meron pa rin siyang pinili during infancy, during their death. Meron pa rin elect na babies. Kasi hindi niya pwedeng lahat dalhin sa langit, dalhin sa impyerno. Balanse pa rin. Ganon din nangyari sa election natin. Kung holy, just, and righteous, lahat tayo punta ng impyerno, condemn lahat tayo.
At kung siya ay merciful, gracious, and forgiving God, lahat tayo nasa langit. Hindi na kailangan mamatay ni Kristo. Diba? Hindi na kailangan mamatay. Gracious and forgiving siya. Lahat tayo langit. Pero dahil pinakita niya yung balance character niya, yung dalawang hati na yun, meron siyang pinili. Merong binigyan ng biyaya at meron namang nilampasan. Sila ay mapupunta sa impyerno dahil sila ay galing sa linya ni Adan. We are all condemned, sinners. But because of Christ's death, merong mga pinili ng Diyos, magkakaroon sila ng righteousness through Jesus Christ. Magiging anak sila ng Diyos. Because of Jesus Christ's righteousness, yung atoning death ni Jesus Christ. Doon sa mga pinili. Kaya hindi pwedeng lahat. Kasi balanse nga yung karakter ng Diyos. Meron siyang pinili at meron siyang nilampasan ng biyaya. Meron reprobate. Nakuha nyo? Kaya pagdating dito, sinasabi nga, alalahanin natin balance character ng Diyos. Hindi pwedeng ma-restore ka without justification. Sabi ni Asis Sproul, and justification is one of the central benefits of redemption that God applies to believers on the basis of Jesus' sinless life, atoning death and resurrection from the dead, so that ungodly and guilty men and women are counted righteous before God. Sabi sa Romans chapter 4, verse 5. Romans chapter 4 verse 5, it means God forgives their sins and accept them as righteous in His sight on the basis of the saving work of Jesus alone. Romans chapter 4 verse 5 to 6. Ganun po ang justification. Kaya yung restoration na tinuturo ni Sopa without justification. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang restoration sa justification. Dapat ituro mo pa rin siya kay Kristo sa Mesaya. Dahil ang kasalanan, hindi lang para maibalik yung lahat ng nawala sa'yo. Material, property, even yung healing sa'yo, mababalik yan sa restoration. No, ang tinutukoy po na restoration ng Biblia, lahat po tayo makasalanan at kailangan natin ng isang tagapagligtas. So, tinuro ko dati sa Old Covenant to New Covenant. Ang pagkakaiba ng Old to New Covenant. Hebrew chapter 9 verse 13. Ewan ko kung natatandaan nyo. Yung turo from Old to New Covenant. Ang pagkakaiba po niyan, ganito. So alam po nila sa kanilang tradisyon, every time magkakasala sila, nag-aalay sila. Yun po yung Old Testament people. Yun po yung Old Covenant. Pero sabi sa Hebrew chapter 9 verse 13, nung author, ang Hebrew chapter 9 verse 13, yung kanilang pag-aalay, offering, sinasanctify lang niya, nililinis niya lang, yung kanilang mga material at physical na katawan. Kaya sa kanila Old Testament, pag binabanggit ko, pag meron kang mens, hindi ka pwedeng pumunta ng temple. At lahat na nakahiga sa pinagigaan mo, hindi sila dapat pumunta sa temple. Kasi ang kanilang karamihan, more on physical. Kaya sa kanila, ang pag-aalay nila para ma-purify yung kanilang flesh. Hebrew chapter 9, verse 13. Ang tinuturo niyan, sanctification, sa pamagitan ng purification from the flesh. Pero ang sabi sa verse 14, yung Old Testament, Old Covenant to New Covenant, tinuturo niyan, sa New Covenant, through Jesus Christ's blood, hindi na ng goats, ng heifer, nalilinis lang ang kanilang katsarili, ang kanilang physical na katawan. Ang New Covenant, through Jesus Christ's blood, ang pinopurify niya na yung guilt, yung conscience, everything sa yung spiritual.
Siya yung tunay na naglilinis sa isang tao. Kaya from Old Covenant to New Covenant, yung dugo ni Jesus Christ, it purifies your conscience, your guilt, yung forgiveness. Kaya hindi pwedeng iwalay ang justification sa restoration. Kaya sablay ang turo ni Sopa. Kaya yun sa atin, yan yung bilang hamon sa atin ngayon. Every time na magka-cancel tayo, every time na magko-condemn tayo, balikan mo muna yung sarili mo. Isa ka rin sa pinatawad ng Diyos. Isa rin tayo sa makasalanan. Hindi po tayo pwedeng magmalinis. Ang tinuturo lang natin, lagi si Kristo. Siya ang ating ehemplo. Siya nagbigay ng malinaw na imahe kung bakit magiging katanggap-tanggap ang isang tao sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng New Testament, isa lang ang kinalugdan ng Diyos. 2 beses niyang sinabi. During baptism ni John at during transfiguration ni Moses at ni Elijah. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Walang ibang kinalulugdan. Kaya nga laging sinasabi, yung katuwiran natin sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, diyan lang nalulugod ng Diyos. Every time natitingin sa atin ng Diyos, nalulugod siya dahil sa katuwiran na meron tayo kay Kristo. Pero pag titingin siya kay Kristo, during sa cross, nakikita niya yung kasalanan natin na binitbit niya, na dinala niya para mapatawad tayo. At sabi ng mga theologian dyan, at the great exchange. Righteousness ang napunta sa atin, sumpa ang napunta sa Kanya. So yun yung bilang hamon sa atin, be careful. At sa pagiging careful natin, when it comes sa pakipasalamuha, at pagtuturo, at pagkakounsel sa ibang tao, balikan natin yung ating doktrina. Ganyan po kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto mo maging kapakipakinabang sa harapan ng Diyos, kilalanin mo siyang maigi. Para every time na magsasalita tayo, talagang seasoned with salt. Bakit? Unang-una, tama ang pagkakaturo mo. Yung sinasabi ng orthodoxy. Pangalawa, tama yung pagsasapamuhay mo. Orthopraxy. Ang pagdating sa counseling, orthopathy. Tama ang iyong pakisalamuha, pakitungo sa ibang tao. Yun po yung tinuturo ng ating pag-aaral ngayon. Sana wag natin gayahin si Sopa. Mali po yung, ano ba yung joke? So far, so good. Hindi na so good. So far, so bad. Ngayon, sa ating pagtatapos, sabi ni Job, sa uling chapter, Job chapter 42. 42 lang ang Job, di ba? So after ng sagot ng Diyos sa kanya, tatauhan na si Job kasi nagpakilala sa kanya ang Diyos kung gaano kasoberano ang Diyos sa harapan niya. Sabi ni Job sa Job chapter 2 verse 2 to 3, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Tamo, paano niya nakikilala niya ang Diyos? Omnipotent God. Who is this that hides counsel without knowledge? Patungkol yun sa Kanya. Without knowledge. Paano siya sumasagot? Nagtatanong sa harapan ng Diyos. Sino raw siya? Therefore, I have uttered what I did not understand. Things too wonderful for me, which I did not know. Sa susunod na pag-aaral natin kung paano po siya sinagot ng Diyos. Imagine mo, binanggit doon yung Leviathan, yung beast ng sea, at ang beast ng land, yung Behemoth.
Ang sabi sa Behemoth at Leviathan, kung yung mga beast na yan, hindi kayang kontrolin ng tao, how much more ako? Ang daming pinangmuka kay Job bago siya nagtapos dito sa conclusion niya na to, sa verses 2 and 3 ng chapter 42. I know that you can do all things as sovereign God, ang omnipotent God. At sabi nga, sa pagiging omnipotent niya ay na sovereign niya, hindi pwedeng mabali ang kanyang gusto, ang kanyang plano. Lahat yun matutupad. No purpose of yours can be thwarted. At sabi niya, Who is this that hides counsel without knowledge? So imagine mo, nung pinabukas sa kanya ng Diyos, tanggap niya na siya po ay bobo at walang alam. Babbling talaga. Nagsasalita siya ng walang patuturan. Sabi nga, therefore I have uttered what I did not understand. Imagine mo. Ang retribution po, what you sow is what you reap. Transactional and conditional. 1 plus 1. Pero hindi niya alam, ang sufferings, it is also a test. Actually, hindi pa rin inaabot ni Job na yun ay test lang. Na-resolve lang siya pagdating sa pagiging sovereign and omnipotent God. Diyan niya lang tinanggap na hindi siya dapat magmarunong sa harapan ng Diyos. Kasi walang gagawin ng Diyos na hindi yan makakabuti sa bawat sa atin. Lahat, wala siyang gagawin na hindi niya alam dahil sovereign siya. Alam niya yung mga deep things. So, ganun po, sana patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi po siya basta-basta. Kasi kung si Satanas, pag sinabing verbatim, alam niya ang Biblia verbatimly. Nalaman ko yan sa unang salita, sa unang turo ng aking pastor eh. Yung una akong naging convert. Ang verbatim kasi, nababasa ko lang yan doon sa sa floppy diskette, verbatim. Ang verbatim pala, word for word. Alam niya ang salita ng Diyos, word for word. Pero ang problema kay Satanas, wala siyang obedience. Kilala niya lang ang Diyos, pero hindi siya sumusunod. Sana wag din tayo maging katulad ni Satanas. Kaya sa inyo, bawat sa atin, patuloy po tayong iniimbitahan ng ating Ama na lumapit sa Kanya. Dahil ang biyaya po ay laging nakalaan sa mga taong gustong isuko ang kanyang buhay at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Gaya ni Job, na nagmarunong nung una, pero tinanggap niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. So ang ating awitin lay, in God's way is mysterious. So tayo po manalangin muna. Dakilang Ama, kami po'y patuloy papasalamat sa inyo sa umagang ito na minarapat ka sa amin na patuloy ng kilala ka. Huwag nawa kami matulad sa mga nasaksiyan namin sa nangyari ngayon, lalo na nangyari sa Quiapo, na sila ay sumusunod lamang sa tradisyon at turo ng mga tao na walang basihan. Nakabase lamang sila sa kanilang nararamdaman, sa kanilang eksperyensya. Tunay nga na yan ay hindi nagsasabi ng totoo. Dahil patuloy niya sinasabi, mismo ang aming puso sa aklat ng Jeremiah ay mandaraya, sinungaling. Kaya nga po yan ang una yung binago sa amin, ang aming puso. Kaya tulungan niyo po kami na wag din matulad sa nangyari sa mga kaibigan ni Job at mismo kay Job na patuloy nagmamarunong base sa kanilang analysis, dahil base sa kanilang argumento, base sa kanilang karanasan at naranasan na mga kasaysayan sa nakaraan. Tunay nga hindi po yun na magtuturo sa amin ng katotohanan. Ang tunay na magtuturo sa amin ng katotohanan ay ang patungkol sa inyong anak, sa inyong salita. Dahil siya po ang katotohanan, siya po ang daan, siya rin po ang aming buhay. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa araw na to. At tunay nga, patuloy po kami na bigyan ng pagkakataon pa na mas makilala ka pa sa mas sa malalim na paraan. Upang sa ganon, sa anumang oras kami umarap sa inyo at kayo bumalik
maabutan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.